No? At syempre dahil nga narinig natin, hirap na po si Senator Bato doon sa kanyang mga pahayag, doon sa kanyang pagtatanggol kay Sara Duterte, mga kababayan. At doon sa mga Duterte, syempre, 'di ba? Kung makikita nyo po, inis na si Bato, hindi niya na alam ang masasabi niya. Talagang bato lang siya ng bato ng kanya mga sasabihin, pero wala na pong saysay. Pero ngayon, mga kababayan, ang tigas ni Bato ay biglang lumambot kay PBBM. Ano pong sabi ni Bato, mga kababayan, bakit lumambot kay PBBM? Dahil nga po ito, kahit anong gawin ninyong pagpipigil, kahit anong gawin ninyo na sabihin natin kontra sa ginagawa ng administrasyon, lalo kay Sara Duterte, mga kababayan, ay hindi nyo pwedeng pigilan ng tao at hindi nyo pwede na manduhan ang sinasabi ng konstitusyon. Anong sabi ni Bato, mga ka-GP Natex? Si Bato biglang napa-oo. Ito po ang sabi niya. Nawala Ayan. Bato. Ito ang sabi ni Bato, they can do it. Nobody is stopping them. If they want to do it, then go ahead. They can do it. Wala akong problema. That is a constitutional process. Diba, mga kababayan? Kasi, ipinamukha sa kanya, siguro, ng taong bayan, napapanood niya, na kahit mismo ang presidente, mga kababayan, mga ka-GP Natex, ay walang magagawa kung ayaw ng Pangulo na ituloy ang impeachment against Sara, kung ayaw ng INC, pipigilan nila ang impeachment against Sara, walang magagawa ang sinuman. Kahit pa ang presidente, hindi pwedeng pigilan. Palitan nyo muna ang saligang batas para pigilan ang ginagawa or gagawing impeachment against Sara Duterte. Diba? Dito sa kanyang salita or statement na ito, placard na ito, mga kababayan, parang nag-submit na si Bato de la Rosa na sige gawin ninyo. Yan naman ay constitutional process. Yan naman ay mandato namin bilang isang senador, bilang isang mambabatas, di ba? Is to act on it. Kung sino man po ang tao, private sector, na mag-file ang impeachment case against Sara Duterte, wala po silang magagawa. Tama po yung sinabi nitong si Senate President Chis Escudero. Hoy, hindi man ganito yung pagkakasabi, no? English yun Pero ang sinabi niya, huwag kayong mag-intervene, huwag kayong makialam. Huwag niyong harangan. Tayo, bilang halal ng bayan, ay dapat nating aktuhan, dapat nating gampanan ang ating mandato because that is a constitutional mandate na litisin natin ang sinasampahan or ang inaakusahan o ang gustong i-impeach na tao. Sabi ni Bato, they can do it. Wala akong problema. That's a constitutional process. Diba? Karalos Mika, shoutout to Ma'am Allen Arsenas. Ibig bang sabihin nito, GP? Si Bato ay lumambot na, palagay ko. Kasi wala siyang magagawa dito Kahit ano pong pagbibigil ang gawin niya, kahit anong dakdak niya, lalo ngayon, binusalan na siya ni Chis Escudero, huwag kayong magsasalita. Hanggang doon na lang siguro yung pwedeng sabihin ni Bato de la Rosa doon sa mga banat kay VP Sara Duterte. Pero pagdating po sa impeachment, sigurado, yes sir, yes ma'am. Ganon ka na lang. Diba? Kasi yun ang nakalagay sa Constitution Isasampal natin sa kanya, o hindi literal na sampala, kumbaga ipapamukha natin sa kanya, yan ang nakalagay sa Constitution. Diba? Kailangan gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Otherwise, mag-resign ka muna. Kung ayaw mong gampanan ang iyong tungkulin, lumayas ka na ng maaga sa pagiging senador. Diba? Kung ayaw nyong gampanan yung inyong tungkulin para litisin itong si Sara Duterte pag nandyan na po,
sa Senado yung impeachment case. Sa madaling sabi, umamo na itong si Bato. Yung matapang na lihon, mga kababayan, parang lame duck. 'Di ba? Hindi nyo, yung tapang-tapangan niya, wala na. Nag-ano na siya, nag-transform into lame duck. Sabi ni Sir Edwardson Punsalan, ako gusto ko si Duterte noon. Kaya lang may mga namatay sa EJK, di ko siya gusto. Lalo pa itong Confi Funds, hirap na hirap sa pambayad ng taxes, tapos wawaldasin lang ni Fiona. Correct. Sabi ko nga wala naman talaga sanang problema dito, mga kababayan, kung sinagot niya ng tama. Tapos, yung mga certification, dapat tama din. Kaya lang, kitang-kita na natin Diba? Ngayon, ang pinagkakalat ni Harry Roque, dahil may rinilabas daw ang COA. Oy, mga kababayan, walang sinabi ang COA na walang discrepancy, walang irregularities doon sa mga pangalan, sa mga dokumento na isinabmit nila Sara Duterte. Mali kayo doon. Roque, wag mo nang lituhin yung mga followers nyo. Wag mong gawing bobo na tanga kagaya mo. Rico Marcos, pinapahalata na ng INC ngayon na mukha silang pera. Hindi magkakaganyan ang INC kung hindi sila nakikinabang sa mga Duterte. Well, opinion nyo yan, di ba? King 778, Iglesia po ang ate ko, pero pabor po siya para sa impeachment ni Sara. O dapat talaga, mga kababayan, pumabor tayo kung ano po ang tama. Bakit natin susundin ang utos ng kung ito naman ay mali? Di ba? Arnel Chongson, wow, ang INC, akala ko maka-Diyos, kakampihan pa ang mamamatay tao. Yan, patay tayo dyan. Kaya nga sabi ko, dapat yung mga kumakampi dyan, yung pumapabor para ipa-stop yung impeachment, iulat nyo po yung tao na yon kung totoong hindi po ito binigyan ng authority ng pamamahala. Sabi ni Gregorio Basino Jr., bakit naman nakialam sila sa trabaho ng Congress? Hindi ko po alam. Mga kababayan, sabi ko, in the first place, merong separation of church and state na dapat hindi sila nakikialam. 'Di ba? Makialam lang sila sa mga nangyayari dito sa atin, pero kung ano yung proseso, wala po silang dapat pakialaman doon kung ano man ang nangyayari dyan. Dahil tayong taong bayan, hinahanap natin yung katotohanan at gusto natin maging accountable yung mga tao na gumagastos doon sa ating mga tax. Diba? Kaya nga si Bato ngayon, wala na siyang magagawa. Mga kababayan, kahit anong gawin niyang pagpipigil, magalit ka hanggat gusto mo. Diba? High-bloodin ka hanggat gusto mo. Pero, ang mandato ay mandato. Ang konstitusyon ay konstitusyon. Dapat mong sundin. Dahil yan ang utang mo sa taong bayan. Utang nila sa taong bayan na gampanan ng kanilang tungkulin bilang halal ng bayan. Sabi ni Alin Arsena, sasambulat sir sa mukha nila ang mga nagkamal ng pera ng taong bayan ng katotohanan sa impeachment. Road of no return na nga wag na lang barubalin ang Constitution. That is correct. Francis Tiserero, yung ibang INC pabor sa impeachment. Oo, kaya nga dito nahahati na ngayon buddy. Nahahati na yung yung mga INC. Kasi sabi nila, mali naman. Kung yan ay talagang ng circular ng pamamahala, mali yung kanilang gusto. Kasi inaalis yung interes ng taong bayan na panagutin, maging accountable ang mga tao na gumagastos sa salapi